sa ating Treasures of the Game, nakakwentuhan ang ating sports memorabilia collector na si Dr. Michael Rico Messina, ang isa sa 40 greatest players ng PBA. Walang iba, PBA legend na si Alan Caidic. Samahan niyo kaming baliksayang karera ng tinaguriang The Triggerman ng Philippine Basketball dito sa Treasures of the Game. Magandang araw mga po dito sa Treasures of the Game. Ako po si Doc Vico Messina at ngayon tayo po'y magbabalik tanaw sa makulay na history ng Pinoy basketball. At na ito, blessed po kasi ang ating guest po ngayon ay isa pong tunay na legend. Siya po ay isa sa mga pinakamagaling na amateur at professional na player sa kasaysayan ng Pilipinas. At kung shooting man lang ang pag-uusapan, siya ay kinokonsidera na perhaps the greatest Filipino shooter of all time. Ang ating guest po ngayon ay walang iba kundi si Triggerman, Sir Alan Caidic. For the Philippines, 55-42. 45-42. Desenvolve um relógio de arremesso de 25 segundos para o Miguel Vieira. So, silvan na natin, Sir Alan, yung ating kwentuhan. So, di ba, Sir Alan, nagsimula po ang inyong college career po sa UE? Yes. So, sino po yung mga naging influential po na tao kaya nakapunta po kayo sa UE at doon po kayo nakapaglaro ng inyong collegiate career? Well, actually, yung kapatid ng father ko, meron siyang kumpare na naglaro sa UE before, no? Ang pangalan is Oman De Vera. And isa siya sa mga superstars nung early days ng UE. Pinapunta niya ako doon. Kakilala kasi niya yung coach that time, si Roberto Flores. I think is also a former Olympian. Doon nag-umpisa yun. Doon sa pagpunta ko ng UE, doon na yung yung istorya ng karir ko sa college basketball. Naging bahagi rin po kayo ng historic na Centennial Team ng 1998. So, nung nabubuo po yung team, ano yung mindset nyo and yung opinion nyo, Coach, nung nakikita nyo na puro superstar halos yung buong Centennial Team di ba? Yung mga stars from different teams, sila talaga yung pinili para magrepresenta sa atin for I think Bangkok Asian Games. Yeah. So paano po yung mindset niyo po, Sir Alan, going as part of the roster into the Asian Games po? Alam mo, maswerte lang ako at napasama ko. Although my role that time is different dun sa role ko nung 1990, nung 1994. Ako, main gunner ako nung 1990 tsaka 94. Pagdating ng 1998, I'm the 12th man. Dahil parang nai-vouch yata ako ni Coach Ron kay Coach Tim na you need Alan pagka nag-zona yung kalaban, you need Alan, zone breaker yan. So parang yun yung parang nag-pave ng way sa akin na mapasama ako sa lineup Parang ako yung 12th man na gagamitin ako pag talagang yung kailangan lang ng pag nakasona or kailangan ng shooting and everything. So yun yung inaccept ko yung role na yon kasi hindi naman every time lagi kang nandun sa taas, di ba? So makita mo talaga yung cycle from 1986 kasi yung 4 Asian Games na sunod-sunod, member ako doon. So makikita mo yung yung transformation ng role mo. So ako naman kung ano yung ibigay sa akin ng coach ko, talagang gagrab ko yon, i-embrace ko yon, and kung ano yung pwede kong may contribute, I'll do whatever I can. Ganun yung mindset ko doon. Masaya ako dahil ako yung pinakamatanda nung time na yan kasi close to retirement na rin ako. Kayo yung senior citizen nung team na yun. That was kung 1998, I'm already 35 years old. So, parang I just played one more year tapos nag-retire na ako after 'di ba? So, talagang doon ko nakita na
kung ba sa ano, ang sarap ano yun yung parang climax ng iyong basketball career sa sa international di ba? Opo. Kasi back then in college, ang goal mo talaga o ang dream mo is maging national player ka, di ba? Yung PBA parang secondary kung ba sa yan ay yung after mo makapag-serve sa national team, PBA is your career, di ba? Pero yung motivation mo, yung goal mo is maging member ka ng national team, which is nagawa mo from 82, 83, 84, 85 hanggang 86. Pagdating ng 87, sinurrender mo na yung yung thought na yon na hindi ka na pwedeng mag-represent until 1990 na inopen nila sa professional level. Swerte naman tayo dahil binibigyan ng PBA lahat ng Asian Games ang magre-represent selection ng PBA teams. So, mga PBA players. So, 1990, 1994, tapos 1998. Yes. Yes. So, napasama pa rin ako doon. Kaya sabi ko nga, napakaganda ng very colorful and decorated yung basketball career ko in general. Mapa-college man, mapa-international, mapa-professional. Kaya wala na akong masabi pa eh. Ano po yung tumatakbo po sa isip niyo na in labor po, most likely si ma'am, and then you are currently your teammates are giving you the ball, enabling you to score. Ano po yung tumatakbo po sa isip po ninyo, Sir Alan, during that historic night? Hindi dapat ako maglalaro. Basically, alam na ng karamihan ito yung istorya na to. Hindi dapat ako maglalaro, but since medyo very stressful yung araw na yun sa akin sa ospital, sabi ng doktor, maglaro ka na muna, balik ka na lang, dito naman yung parents ko. Doctor's orders pala na parang maglaro parelax pa kayo. muna ako, punta ka muna. So, inassure naman ako nung in-laws ko at saka nung parents ko na they will take care of my wife, no? So, nakaglaro ako. Pero pagpunta ko doon, sabi ko kagad kay Coach Jimmy, Coach, puyat ako, ando si Milot sa ospital, ganito, ganyan. O sige, magbihis ka lang. So, I didn't expect na lalaro pa rin ako, pero naka-uniform ako, hindi nga ako nag-warm up. Hindi ako nag-warm up. Tapos, andun lang ako sa far end ng bench. Tapos, eventually, nung towards the end ng first quarter, lumapit si Coach Jimmy. Gusto mo maglaro? Sabi ko, nandito na rin naman. Sige, laro ako. Kaya pagpunta ko sa table official, hindi naman magkaroon ng dead ball. Hanggang sa nag-dead ball, parang seconds to go. And then, doon lang ako napasok ng first quarter. Tapos, few takbuhan. Tapos, buzzer na. Sa second quarter ako, nag-umpisang score, no? Although yung 3 points, hindi pa yun yung target that time Pero if I'm not mistaken, naka-4 na 3 points ako, 5 nung na yon. Puro transition, layup, tas 3 points. Pagdating ng halftime, yun, si Abby King ang gawa tayong record, tulungan natin si Alan, ganito, ganyan. So, doon lang medyo naging parang, seryoso yung laban namin na, kasi, syempre, yung Ginebra, kahit sabihin mong maraming sabi, no, bearing game yan, ganito, ganyan. Hindi naman din ganun kadali yung mga tinira ko dahil binabantayan ako, isa, dalawa, dahil syempre, magagalit din si Coach Sunny doon sa mga bumabantay sa akin dahil ilang sila nagpalit-palitan na bantayan ako. Talagang sinuwerte lang din ako at saka binigyan ako ng support ng teammates ko. Screen, binibigay sa akin yung bola. So, I'm in the zone that time. Kaya sunod-sunod, mga naka-siyam na 3 points yata ako ng third quarter na yun. Grabe. So, doon na nag-build. So, pagdating ng fourth quarter, halos marami pang minutes, nilabas na ako. And then eventually, yun nga, nakuha ko na yung records. And hindi lang isa. I think 4 na records sa isang game. Tapos most 3 points in a game, 17, 3-pointers, Sir Alan. Kung titingnan mo, yung 17, mataas yung percentage ko, parang nasa 62%. Dahil parang 27 attempts. Kaya kung titingnan mo, sasabihin mong no-bearing game, hindi naman din biro yung ginawa ko na kahit sabihin mong no-bearing game, hindi naman ako pinapashoot ng libre ng kalaban di ba? Na andun lang ako, hindi na ako tatakbo, di ba? So talagang rin siya. Nandun din yung yung effort to do it dahil nakita ko nga na tinutulungan ako. Kung basta na set aside yung mind ko about
sa wife ko, nag-focus kami dun sa ano. Nag-in the zone ka na, Oo. Sir Alan. Oo. So yun, and then the rest is history. Pagbalik ko ng hospital after the game, ayun, nandun na yung baby namin. Sir Alan, from being a player to being a manager, an executive, a coach, ano yung mga natutunan mo as a player na natatranslate mo sa pagiging executive or sa pagiging coach ng isang team? Alam mo, mahirap din yung transition lalo na nung time na from playing to coaching. Dahil that time, nang i-offer sa akin yon, wala akong idea talaga about coaching. Hindi ako nakaka-attend ng mga seminars, mga clinics, wala pa, totally. Kung ba sa naibigay sa akin yon, I just grabbed that opportunity and then based dun sa mga experiences ko as a player at nandiyan naman yung guidance ni Coach Ron that time before nagkaroon siya ng aksidente. So, andun, maganda naman yung umpisa medyo learning the ropes, di ba? In fact, parating ko naman sa finals din ng Ginebra. Although hindi nag-champion, pero hindi naman din ganun kadali. Yes, mapaparating mo sa championship ang isang PBA team, di ba? Saka siguro, modesty aside, never din yata akong na-eliminate sa yung elimination. Tipong lagi akong nandun sa quarterfinals, semifinals. Kaya lang, because you're handling Ginebra, ang taas ng expectation sa'yo. Pressure. Kaya nagkaroon ng changes down the line. Kasi nga, aminado naman ako na I'm not yet ready that time. Tapos, ang nangyari pa, pagdating ng 2001, nung nung mag-finals kami, pagdating ng 2002, yung nangyari kay Coach Ron na aksidente, so napilitan kami na ako personally yung decision ko na tulungan si Jong sa national team as an assistant coach ako. Iniwan ko yung Ginebra uli dahil nag-focus ako to help Jong para sa national team yung 2002 Asian Games. After that, pagdating ng 2003, balik ako sa Ginebra. Medyo nag-uumpisa na naman ako. Siyempre, yung expectation, mataas na, tumataas. Kaya, ayun, hindi ko rin masisi na ganun yung naging outcome. And then, from coaching, napunta ako ng management side. Maganda dahil, I can deal with players. Hindi ikaw yung bad boy sa players side. Kasi minsan pagka coach ka, umiiwas ang player sa'yo dahil siyempre nangingilag. Pag ikaw yung manager, mas malapit ang player sa'yo. At saka pag assistant coach. So doon ko na ibigay yung other side of me na yung mga advices, yung mga experiences ko during playing at saka yung relationship ko with my mga managers and everything. So yun, slowly, unti-unti na So paiba-iba. And then siyempre pagdating ng pagdating ng assistant coach ulit, yun yung available slot na nandoon. Doon ko na realize yung mga pagkukulang ko nung nagko-coach ako. Siyempre, yun na, I attended some clinics and some camps para lang ma-enhance yung knowledge ko and everything. So, yung sistema, yung ganito, lahat, unti-unti mong yung puzzle. Diba? And the rest is history. Yun na, maging Kaya lang, because of certain situation, minsan, yung opportunity to coach again, hindi na nangyari, di ba? But okay lang naman sa akin. Basta nakakatulong tayo in some way by teaching young kids, especially sa shooting. Session naman yung forte ko. Yes. Doon na lang ako nag-concentrate lately na tapos nag-focus din ako to play sa mga Legends game kasi na-enjoy ko pa na marami pa rin tayo napapasayang mga Pilipino abroad at saka dito sa nationwide. Kasi, di ba, may mga nagtatanong sa akin ng mga press before, Coach, kung bibigyan ka ng chance, ano bang gusto mo? Maging manager, maging coach, maging player? Lagi ko sinasabi, maging player. Siguro, binigyan ako ni Lord ng another chance na makapaglaro through being a legend na umiikot, goodwill game.
And until now, na-enjoy ko siya. Thankful ako at marami pa rin tayo napapasaya mga tao. Sir Alan, final words and may mga gusto po ba kayong batiin? Tapos close na natin, Sir Alan. Well, thank you so much sa pag-imbita sa akin dito to share my stories about yung legacy ko sa basketball, and I'm so thankful pa rin na kahit pa paano nakikilala pa rin tayo ng mga kabataan ngayon. And yun nga, ang advocacy ko ngayon is to help, and hopefully meron akong project na wino-work out next year. Pag naging maganda yung usapan doon, magpo-push through yan. I'll just let everybody know kung ano man yung project na yan, big project for next year. And yun, thank you sa lahat ng mga sumporta. At thank you dito sa mga memorabilia na ngayon ko lang uli nakita after so many years. And ayun, maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Maraming salamat, Thank you. Sir Alan, sa pagbisita sa amin sa Treasures of the Game. Okay, by the way, meron nga pala akong dito, yung pangako ko sa iyo na jersey tsaka Ay, wow. ito yung mga few na worn jersey ko nung Asia Challenge. Kompleto yan. Wow. Ayun, Jersey at short, kompleto. may warmer pa. Ayun. Kompleto Lahat yan. na. Ito yung kalaban namin, sina Dominic Wilkins dito, sina Robert Horry. Tayo mga NBA legends. So, Okay. of course, ako naman din, Sir Alan, meron din akong regalo para sa'yo. So, kasi tinatanong kita kanina, Sir Alan, kung meron ka pang kopya nito, nung poster mo, nung playing for San Miguel. Maraming salamat. So, ito naman ang aking regalo para sa iyo. So, Batang-bata enjoy pa. it. Yan. Thank you dito. Okay. Maraming salamat. Mga teammates, mga ka-treasures, maraming salamat sa pagsama sa amin ni Sir Alan ngayong episode na ito. At looking forward po na panoorin po ninyo ang mga susunod na episodes ng Treasures of the Game.